Kasi yung deadline ni Sarah, mga kababayan, para sumagot, mag-submit ng answer po, bukas na. Ngayon, kung magsasubmit si Sarah ng response ng sagot niya bukas, hindi pa natin alam kung sasagot si Sarah. Pero kung hindi siya sumagot, bahala siya sa buhay niya. Di ba? Kaya lang, sabi po ni Terry Ridon, lalo niyang mapapabilis yung proseso. Yan impeachment to go faster. If Duterte won't respond to complaints, sabi po ni Congressman Terry Ridon. O, may inamin si Sarah. Ano niya, Mr. Maravillas, yung inamin ni Sarah? O ito, pakinggan ninyo po. Ito. Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabasan na namin. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Update ko kayo sa mga kababayan sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi yung deadline ni Sara, mga kababayan, para sumagot, mag-submit ng answer po, bukas na. Ngayon, kung magsasubmit si Sara ng response ng sagot niya bukas, hindi pa natin alam kung sasagot si Sara. Pero kung hindi siya sumagot, bahala siya sa buhay niya. Di ba? So ito yung balita. Sara responds to impeach Raps expected Monday. Bukas po. Sabi dito sa balita, mga kababayan ng Philippine Star, the Committee on Justice ng House of Representatives expects Vice President Sara Duterte to beat tomorrow's deadline para sa kanyang pag-submit ng response to allegations in the impeachment cases filed laban po sa kanya. The 10-day period will end by this weekend, hopefully by Monday. The answer will be submitted to Congress, to the House Committee on Justice. Sabi po ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, member ng Justice Committee, sa interview po kahapon. Ngayon, kung hindi mag-submit ng response, lalong mapapabilis yung proseso. Kaya mas maganda, hindi na siya sumagot. Matigas naman yung ulo niya, huwag na siyang sumagot para lalong umanga sa kanya yung mga supporters niya. Talaga niyang tigasin. Astig. Di ba? Kaya lang, sabi po ni Terry Ridon, lalo niyang mapapabilis yung proseso. Yan impeachment to go faster. If Duterte won't respond to complaints, sabi po ni Congressman Terry Ridon. Ito yung susunod na presidente po. Ready, mga kababayan. Anyway, napakaraming mga matitinik, magagaling na abogado. Kaya expected natin pa rin na sasagutin niya, siyempre. Pero sabi dito mga kababayan, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte may be expedited by the House Committee on Justice if she does not answer the complaints by Monday, bukas mga kababayan. So si Sara, binigyan siya ng 10 days ng House panel after na yung dalawang impeachment complaints laban sa kanya ay deemed sufficient in form and in substance. So, yung 10 days, mga kababayan, na binigay sa kanya, maglalaps na sa bukas, Monday. Kaya iniintay, mga kababayan ng House panel, yung magiging sagot ni Sara bukas. So, paliwanag mga kababayan ni Terry Ridon, in the event that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated, sabi po ng congressman. So that means, I think, as early as the final weeks of this month, we can proceed to a determination of sufficiency in grounds. And then we can proceed to the hearing proper. So magkakaroon na ng hearing mga kababayan at doon isasagawa yung mini trial na sabi ko nga napasama tuloy. Hindi man dapat nagsasagawa ng mini trial yung Congress kasi ang trial shall forthwith proceed
dapat doon sa sa Senado hindi nagsagawa ng forthwith proceed trial yung Senado. Tinulugan po ni si Escudero. Di ba? At saka technical, mga kababayan, ng Supreme Court. So, yung naging pag-technical, mga kababayan, ng Supreme Court, ang consequences, mini trial sa Congress. You see, mga kababayan. At ang sabi, sa Congress pala, isasamo na yung mga dokumento tulad ng tax declarations, sa SALN, yung mga business documents, pati yung bank records. Bubuksan ng mga kababayan sa Congress pa lang, sa House of Representatives, imbis na sa Senado. Nakita na ninyo? Kasi sabi dito, si Sara will be given until the end of office hours bukas before the panel decides on the next step. So sabi po ni Terry Ridon, should the Vice President respond, the complainants will be allowed to answer back within 3 days. In Duterte, once more, shall be allowed to provide a rejoinder or another reply for another 3 days. Yan ang magiging procedure, mga kababayan. So, with or without a reply, the Justice Panel will proceed with determining the sufficiency in grounds. Tentatively scheduled niya April 8, sabi po ni Ridon. So, ito yung inaabangan, mga kababayan, ng mga taga-media bukas at saka mga vloggers. Ano ba ang susunod na kabanata sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte? Ngayon, i-share ko ito sa inyo, mga kababayan, na tawag dito, post ni Atty. Wilfredo Garrido, di ba, tungkol sa bank accounts ni Sara Duterte na posibleng pabuksan, mga kababayan, sa mini trial na mangyayari po sa Congress. Sabi dito, be ready for the opening of Sara's bank accounts. You see, brace yourself, sabi niya. We might soon be able to pry open the Duterte bank accounts, those held by Sara or jointly with her father or husband na si Atty. Mans Carpio. O di wow, pag ganun, kasama tayo sa makakasilip. Mangyarihan niya kaya, Mr. Maravillas, may kapangyarihan po ang Kongreso na pabuksan, mga kababayan, sa isang impeachment complaint pa na pag na-file sa kanya. Kaya nag-hire si Sara Duterte ng pinakang matitinding abogado. Tingnan natin kung may magawa yung kanyang mga abogado. This could not have happened last year had the impeachment trial proceeded forthwith. Kita din ninyo? Nakasama pa. Every roadblock would have been raised by her lawyers to keep the bank accounts shrouded under the bank secrecy law, even if the law provides for exceptions. The pro-Duterte senators would have insisted in putting the matter to a vote, like the opening of the second envelope in Erap's impeachment trial. The vote could have gone the same way, sabi po ni Atty. Garrido. Now, in the House mini trial, the defense would have no such luck. Di ba? Napasama pa, mga kababayan, tuloy. Ang dapat sisini to, si Chisi Escudero. So, natuloy-tuloy na sana, mga kababayan, at may nagawa sila. Nagbutuhan. Pero ngayon, malamang wala na mangyaring ganoon. Bakit po? Sabi dito, there is no Duterte block of significance to make a travesty of the proceedings. Sa Congress, wala. Majority, mga kababayan, ay kaaway niya kasi inaway niya. Republic Act 1405 or the Bank Secrecy Law recognizes impeachment proceedings as one of the exceptions to the confidentiality of bank accounts. Kaya mabubuksan, mga kababayan. Mahuhubaran si Sara Duterte yung kanyang pinagtatago-tago. Section 2.1, all deposits of whatever nature with banks or banking institution in the Philippines, including investments in bonds,
issued by the government of the Philippines, its political subdivisions, and instrumentalities are hereby considered as of an absolutely confidential nature and may not be examined, inquired, or looked into except upon written permission of the depositor or in cases of impeachment. Kita na ninyo? There you go, sabi po ni Atty. Garrido. The Anti-Money Laundering Council cannot also invoke the same law. The House would exploit the Lunen Ponente to pry open everything with a crowbar. Dahil sa naging desisyon ng Supreme Court ng ponente si Justice Lunen, any amount they will find exceeding Sarah's salary would have to be presumed ill-gotten. Pursuant to the recent Supreme Court decision, in the Ligot case, so to the effect that any wealth acquired by a public officer during their incumbency that is manifestly out of proportion to their official salary and other lawful income is presumed ill-gotten. Tapos, I don't think the Dutertes made any elaborate effort to hide their wealth, as the old Marcoses did behind corporations and Swiss accounts, just as they did not bother to hide the bodies of the victims of the war on drugs in the Davao Quarry, in the rivers and esteros, in the streets, under the noses of the public. Their cash deposits are right there in the BPI or any of the other major banks. All you need is a subpoena doses take home. We might even know where Kaufman's fees came from. We might even know in how much. Masisilip natin, mga kababayan, makikisilip tayo. Assuming she is still acquitted by the Senate, after all the disclosures, she will stand convicted in the court of public opinion. Sara Duterte, the plunderer. So nakita na ninyo? Sa kakatakip, mga kababayan, baliktad yung naging konsekwensya. Ito na siya ngayon. Kaya sabi ni Rene Gade, we would like to thank Justice Lunen for making this happen. Nagpasalamat na tuloy. Truly, his wisdom was not appreciated, but surely the ponente knows the future at hand. The bank account of BP Sara would surely prove that there was indeed money flowing or none at all. O, may inamin si Sara. Ano niya, Mr. Maravillas, yung inamin ni Sara? O ito, pakinggan ninyo po. Ito. Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Ulitin natin. Tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Ulitin natin. Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. So tama, mga kababayan, yung duda. Sila yung nasa likod ng script ng maleta. Di ba po, mga kababayan, malinaw? Hintayin daw natin kung may lalabas na naman. Ilalabas naman anya namin yung maleta. Malinaw, silang nasa likod. Tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures. Ilabas namin yung picture ng maleta. Bagong maletas na lalabas. Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Ano masasabi ninyo po, mga kababayan? I-viral ninyo ito. Umami na si Sara.
So yan po mga kababayan yung mga developments ng mga balita ngayon. Maraming salamat. Ito yung ating short video lang. Ako po si Dante Maravillas. Firmax Bye-bye po. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.